Tiniyak ng clerk of court ng impeachment court na hindi maapektuhan ng schedule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kasabay ng nagpapatuloy na marking of evidence sa articles of impeachment. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita, live. Bernard. Angelique, puspusan ang ginagawang marking of evidence para sa nalalabing articles of impeachment dito sa Senado. Bahagi pa rin ito ng pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tumatagal ang proseso dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang markahan. Sa ikatlong araw ng pre-trial conference, ipinagpatuloy ang marking of evidence para sa mga nalalabing articles of impeachment. Partikular ang Article 1 of misuse of confidential funds at Article 2 on unexplained wealth. Ang sa Article 1 pa lamang, tinatayang 4,000 dokumentong kailangang markahan mula sa defense at prosecution panel. Sinusubukan natin talagang matapos sa lalong madaling panahon itong nagiging pre-marking at we're working on it together. So hopefully naman po maging maganda yung takbo. Nagiging orderly naman na po ang takbo since last Thursday pa, nung first day ng pre-trial. So we're very hopeful na matapos natin to, but again, the dami ng dokumento, which is normal for a case such as this. In-expect natin baka hindi tayo matapos ngayong araw, baka umabot hanggang bukas or even Thursday, which is the original schedule naman po. Gayunman, hindi pumayag ang defense panel sa mungkahi ng prosecution panel na magkaroon ng common marking para sa mga magkakaparehong exhibit o dokumento. Ang documents naman po nila ay sa kanila at ang documents namin ay sa amin. So sa amin, because we're being very careful then with the way we do things, this is really the way we do things naman. We want our own documents to be marked, kahit na similar yung documents. Tiniyak din ng defense panel na magiging transparent sila pagdating sa mga testigong ihaharap sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense panel ng pangalawang Pangulo, handa silang isa sa publikong listahan ng kanilang mga testigo alinsunod sa isinumite nilang pre-trial brief. Nilinaw naman ni Powa na may ilang testigong hindi muna nila papangalanan para matiyak ang kanilang seguridad. And if there is a rule that we have to disclose within 3 days, wala naman po kami nagiging problema doon. In fact, kami pa nga po yung humingi ng disclosure. Number 1, ng order of trial, meaning anong article ang unahin. And pangalawa, kung sino ang witnesses, humingi din kami ng disclosure kung sinong mauna, sinong sunod. Samantalang nakahanda ang minority bloc na questionin ang planong pag-upong presiding officer ng impeachment court ni Senator Francis Cheese Escudero. Para sa kanila, mas narapat si Senate President Sherwin Gatchalian na manguna sa paglilitis bilang pinuno ng mataas sa kapulungan. Yung majority, ini-encourage nila dapat si SP Win. Hindi nila, para sa akin, na-degrade yung tao. Nauna nang sinabi ni Senador Panfilo Ping Lacson na pinag-uusapan nila ang posibilidad na si Escudero ang upong presiding officer dahil sa kanyang legal background at karanasan bilang abogado. Maliban kay Escudero, isa rin sa mga pinag-iisipang magsilbing presiding officer si Senador Francis Kiko Pangilinan, isa ring abogado. Layunin ng mga hakbang nito na matiyak ang maayos na takbo ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Angelique, sakaling hindi pa rin matapos ang marking of evidence ngayong araw, Martes, pagpapatuloy ito. Maaari ito ay pagpatuloy bukas hanggang sa Huwebes na schedule naman. Ito yung pinakamatagal na maaring itagal ng proseso. Tiniyak naman ng clerk of court, ang impeachment court, na bagamat humahaba yung nagiging proseso ng marking of evidence, hindi naman ito makakaapekto sa magiging paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte. Angelique? Alright, maraming salamat, Bernard Ferrer.